Hi guys! Welcome back to our channel! So what a lovely day. Ayan, hindi maaraw. Medyo makulimlim pero ayan, maganda naman yung weather. Ayan, hindi ganun kalamig. So, andito tayo sa labas and ayan, may pupuntahan tayo. Night Owa. So, say hello to the vlog. Hi, I'm Zion. So, alis na muna kami guys. And yan, may pag-uusapan nga pala tayong update na naman regarding PGWP. So, if you're interested in this topic, please keep on watching. So, ayan, hello again. Grabe no, parang napatagal ang ating pag-update regarding na naman sa mga major changes sa PGWP affecting yung mga international students. Yan, medyo na-busy kasi tayo, alam nyo na, nung nagkaroon ng event. Pero yan, back to regular programming na tayo and pag-update. Yan, kasi alam ko naman, meron na rin nakabasa nito sa inyo. But in case na-miss nyo ito, ayan, ibibigay ko sa inyo yung latest update regarding PGWP eligibility. So yun guys, no, if you can remember yung update natin just recently or few weeks ago, nag-update tayo regarding sa pag-a-apply ng PGWP saying na starting November 1, 2024, ayan, pag nag-apply na kayo for PGWP or Post-Graduation Work Permit, kailangan nyo na rin magpasa ng language test. So, hindi lang guys basta magpapasa ng language exam ha. Kailangan mo ma-reach ang certain level or score. Ayan, di ba? Kaya marami din yung medyo nai-stress about this one. Kasi if graduate ka ng college dito sa Canada, sabi natin ay dapat CLB level 5 ka. And if university yung pinag-graduatean mo, yung CLB score mo ay dapat ito ha, 7. And yung language exam, usually it has 4 aspects. So dapat hindi siya by average. Dapat maipasa mo siya ng 7 yung all scores in different aspects like reading, writing, listening, and speaking. So pwede tong i-take IELTS and then self-pip yung tinake namin. Pero ito ha, dadagdagan pa natin ang update na yan kasi yun lang yung pahapyaw last time. But just few days ago, ayan no, kasi nahuli na tayo sa balita. Pero yan, I think magiging useful to kung hindi pa kayo nakakabasa ng latest update regarding PGWP. So, apektado ba kayo? Apektado ba kami? So, sino yung mga apektado sa latest na inilabas yan regarding PGWP? So, guys, this is very important ha. And alamin natin. So, yung news na to, for sure, syempre, ay post na sa website ng IRCC. So, ililink ko rin yung kanilang website para ma-visit nyo rin ang news about this one. So, para sa mga magpapasa ng PGW application before November 1, 2024, very basic pa lang din ang requirements. Yung kanilang earlier eligibility requirements, katulad namin kung saan kami nag-fall. Kasi nag-apply kami ng PGWP last June. Ano lang ba yung requirements? Of course, kailangan lang namin ma-prove na nag-aral kami or graduate kami dito sa isang designated learning institution sa Canada. And nag-aral kami ng full-time, of course, in person or 50% of that. Yan, depende kasi sa timeline. Yung during COVID time, yan 100% online and then gradually nireduce na nila yon. Basta, i-ensure nyo na nag-comply kayo sa presence or physical presence kung saan kayo mag-aaral. So, kami, at least 50% dapat dito nag-aaral sa Canada. And
and yung program natin na itinig ay PGWP eligible. Kasi even if minsan designated learning institution yung pinasukan natin dito sa Canada, minsan yung programs ay hindi PGWP eligible. So you have to check on those ones. But other than that, wala nang extrang nire-require like English test. So naka-pass kami ng application without that English exam. But yan, in case naman i-require kami, we are ready to provide that one. Ayan guys, very quick interruption lang kasi nakarating na kami dito sa pupuntahan namin. Dito sa BMO Center. Ayan, meron na naman kasing sale na nakita si Alwin. So, dadaanan lang daw namin. Hindi ko sure kung ano yan kung dadaanan lang talaga o mamaya may mabili na naman. So, kasama namin si Zion. And yeah, yan, ituloy pala natin ha. Ito kasi yung very important part na nung announcement. Kasi nandito na yung karagdagang requirement yan ha. Kung mag-a-apply ka ng study permit on or after November 1, 2024, guys, kung nagpo-fall kayo dito, mga bagong international students, yung mga nag-aasam, kasi nga magpapasa pa lang kayo by November 1, ayan, dapat alam nyo na itong pagbabagong ito ay mag-a-apply na sa inyo. Yes, apektado kayo. So, if before November 1 kayo nag-apply ng study permit, pero however, later on na kayo mag-apply ng PGWP, ang requirement lang naman doon na karagdagan ay yung language test. But, yan, going back, ayan, if November 1 kayo nag-apply for study permit application, ito na ang karagdagang requirement for PGWP purposes. So, dapat, ayan, nandyan pa rin yung language test requirement na dapat ay nasa level 5 and level 7 yung scores nyo. Yan, depende sa school, whether college or university. And meron na tayong tinatawag na field of study requirement. Ayan, ano na naman tong field of study requirement? So, i-categorize pala natin guys kasi iba-iba yung applicability nito. Kapag graduate ka sa university dito sa Canada ng bachelor's degree, master's degree, or doctoral degree program, kahit anong aralin mo, ayan na, all fields of study, eligible ka for PGWP. So, there's no additional field of study requirement if yan, bachelor's degree, master's degree, or doctoral program ang yan kinuha mo dito sa Canada. But, if nasa university ka, pero other than the programs that we have mentioned, hindi ito masters, hindi ito doctoral, hindi ito bachelors, yan, merong mag-a-apply dito na field of study requirement. So, ganun din guys kapag graduate ka ng college, for example, nag-take ka ng diploma, nag-take ka ng certificate or postgrad certificate, so kailangan mo mag-comply sa field of study requirement. Ayan, aside sa language exam. So, ayan na pala si Alwi, nakabayad na ng parking. Yes. Ayan, discuss muna natin very quickly ang field of study requirement. Ayan, ano nga ba tong field of study na? Ayan, feel ko ikakabahala na naman ng mga mag-a-apply and magiging cause na hindi na lang tumuloy talaga na maging international student. So, yung field of study requirement ay ang sinasabi dito, yan, pwede ka mag-apply for PGWP as long as graduate ka ng program na linked to a certain occupation in long-term shortage. Ayan, tandaan nyo yung 5 broad categories ng binanggit nila. So, dito nyo i-focus kung gusto nyo pa rin ituloy ang pagiging international student. Dapat nandito ang field nyo ha. First is agriculture and agri-food. Pangalawa, healthcare. Ayan, hindi mawawala ang healthcare. Pangatlo, STEM or science, technology, engineering, and mathematics. Pang-apat, trade. Ayan, akalaan nyo, trade. And finally, transport. So, kung may iniisip kayong i-take, ayan, guys, make sure na nagpo-fall ito sa 5 broad categories na sinasabi nating field of study requirement. Ayan, otherwise, pwede kayong hindi mabigyan ng PGWP. Or, syempre, para mas sure na may PGWP kayo at walang field of study requirement, i-take nyo
bachelor's degree, master's degree, or yan, doctoral degree program. So, sa 5 broad categories na sinabi natin, guys, I think nasa 966 yung titles or yung job titles na pwede nyong pasukan. Napakadami nito, guys. Scroll around nyo kung yung prospect nyo na occupation or job later on ay mag-fall dito. Yan, kung may interest kayo, mag-apply for PGWP later on. Ayan o, nasa 95 yung slides dito. And unang-una talaga yung agriculture and agri-food. Ayan. As I can note, wala dito yung hotel and tourism industry. Napatok na patok dito sa Alberta kasi nga, 'di ba, meron din silang sariling pathway para doon. Pero I guess hindi ito nasa long-term shortage in terms of federal level. So ayan guys, no, hindi lang language test ang dapat i-prepare ng mga bagong magiging international student, but ensure nyo din na meron kayong compliance sa field of study requirement nila, which is nasa 5 categories na ating nabanggit. Again, agriculture and agri-food, healthcare, STEM, trade, and transport. Ayan. Guys, no, pahigpit na ng pahigpit. Grabe, anong masasabi mo? Siyempre, buti na lang at nakalusot na tayo dun sa, hindi tayo affected dito sa bagong news na to. Yan, grabe. Kung gusto nyo na hindi na mapasama, 'di ba, sa requirement na yan, guys, kung may plano pa rin talaga kayo magpasa, ipasa nyo na. Ipasa nyo na before November 1 kasi yung new rules ay mag-a-apply na sa inyo kapag nagpasa kayo ng November 1 and yan later. So, yan, pag-isipan nyo pa rin, guys, ha. Alam ko, minsan yung iba nakikiramdam pa ano yung pwedeng mangyari. Pero ito nga, guys, so, isipin nyo, field of study requirement, paano yung gusto nyong course hindi kabilang dito. So, for sure, hindi kayo magagranta ng PGWP. So, if that's your intention. So, anyway, ayun lang, guys, ang ating update. Good luck na lang din, syempre, sa mga bago magbabasa. No? Saka sa tingin ko naman kaya naman ng iba yan. Kaya ng iba. So, yung iba nga nagsiswitch na talaga sa masters. 'Di ba? Masters tapos doctoral degree. Kasi pag nag-masters ka sa isang university tas 16 months above, ayan, walang field of study requirement. Ayan, grabe. During our time, ilang taon lang naman yun. 2 years ago. Walang ganito. Ang bilis ng changes. Ang bilis ng changes. Inumpisahan sa language exam. Tapos ito naman, field of study requirement. May nagtatanong pa nga may nag-message sa atin. Pag ano po ba, sure na po ba yan na yan lang ang requirement? Kasi mamaya daw, magbago na naman. Naku guys, wala kami sa immigration and no one can guarantee yung requirements. Pwedeng-pwede nila itong baguhin anytime. Sabi nga nila, ayan, no, election, maraming pwedeng maging changes talaga. Depende sa pulso ng mga Canadians dito. And kung gaano nila kahit or gusto ang mga immigrants or international students or temporary foreign workers. So, yun lang. Okay. Yun lang, guys. So, good luck, guys. Basta kaya natin yan. Kaya natin, laban lang. Basta alam nyo yun, nagre-research kayo. Research lang talaga. Tapos iplano nyo anong pathway nyo, anong field of study or occupation. Yan, hindi kayo maliligaw. Kasi hindi naman totally nagsasara, naghihigpit lang. So, yan. It's not prohibition. Yan. It's just regulation. Para din, hindi dagsain ng international students ang Canada. So, anyway, nandito na tayo. Warehouse sale. So, since pa-start na tayo dito sa ating window shopping ba? Baka may mabili. Ayan. Tapusin na natin ang ating video. And maraming salamat na naman sa pagsama sa aming vlog for today. So, yeah, we'll see you again on the next one. Peace!